panibagong kaganapan na naman, kaya tara samahan nyo kami. Changi day, kaya naman namili na naman ng mga person pang stock sa bahay at syempre para makamura na din. Ang una nga naming binili ay ulam. Habang papunta kami sa bilihan ng ulam, nag-iisip na ako, ano na namang gulay kaya ang bibilhin ko? Sa dami kasi ng gulay na pagpipilian, nakakalito din. Ang hirap din kasi bumili ng marami dahil ilan lang naman kaming kumakain sa bahay. Mahirap mag-stock ng madami dahil nasisira at nasasayang lang. Kaya ang kadalasan na nabibili ko ay ang palaya, sita, repolyo, patatas at carrots dahil yun lang naman ang medyo nagtatagal sa ref. At yung mga dahon-dahon naman like alugbati, kangkong, bumibili lang kami kapag agad lulutuin dahil kung ma-stock nang matagal sa ref, nalalanta at nasisira. Nasa dulo nga yung mga ulam kaya medyo mahaba-haba ang lakaran namin. Nakakatip kang bumili ng mga ukay lalo na kung makakakita ka ng mga ganda. Kaya lang naisip ko, ay dagdag labahin na naman. Kaya mapapasabi ka na lang, ay wag na. Oh no! Nung nakarating na nga kami sa bilihan ng ulam, ay agad-agad naman kami nagtingin-tingin kung ano ang mabibili. Kaya lang sa busy ng pagtingin at pagpili ay hindi na ako nakapag-video. Katapos namin bumili ng ulam ay dito naman kami sa kakanin para naman may kutkutin sa bahay. At habang namimili dyan yung kapatid ko, ako naman ay doon na sa mga gulay na mili. At syempre bilisan lang dahil iniwan namin yung dalawang bata sa kotse at baka nagwawala na doon. Kaya ang hindi na din ako nakapag-video dahil mahirap mag-video tapos ikaw ang namimili. Nung papunta na nga kami sa sasakyan ay nakadaan kami dito sa nagbebenta ng buko. Kaya naman napahinto kami at bumili. Buong buko na nga yung binili ng kapatid ko. Ako naman yung juice lang dahil uhaw na ako. At nung sumunod na araw ay sa wakas matutuloy na din yung matagal namin gustong kainan, ang Escobar. Sikat daw itong kainan dahil masarap daw yung steak nila dito. Dahil unang beses kong kakain dito, hindi ko alam kung mayroon silang rare, medium rare, well done, katulad ng nakikita ko sa mga palabas. At nung pumasok na nga kami, wala pang masyadong kumakain. Kaya pagkaupo namin ay agad nagkuha ng order. At hindi ko nga nakita ng maayos ang kanilang menu dahil kinukuha ni Bonso at gusto siya lang ang nakahawak. Kaya kung ano yung order nila, yung na lang din yung akin. Steak nga lahat ang aming in-order pero hindi naman nagtanong sa amin yung waiter kung well done, rare, medium rare. Pero buti na lang dahil hindi naman ako kakain ng medium rare dahil para sa akin, hilaw pa rin yun. Dahil hindi naman ako sanay sa half cook. Dahil kung ako ang nagluluto ay pinapatagal ko munang pakuluan lalong-lalo na yung beef. At ito na nga, dumating na nga yung order namin. Luto nga yung binigay sa amin. Pero yung akin dahil medyo makapal yung hiwa, may parte ng bandang buto na medyo hilaw pa. Pero dahil stick nga ito, hindi ko na pinapapalit. Ay, kinain ko na yung luto ba? Pero nahirapan talaga ko pagkain ba? Kaya matigas man. Ganun ba talaga yung stick o hindi lang ako sanay? Tapos nga namin kumain ay lumabas na kami ni Bonso. Paano naman kasi ay nagkalat-kalat naman ang kanin doon sa luba. Kaya dito na lang muna kami sa labas. Nagintay kami sa nanay niya. Oy, pero pasimple naman ako magtinga-tinga ba? Pero kung alam mo yung salitang tinga ay huwag kang maingay. Tayo lang nakakalam nun. Pero kung hindi mo alam ay secret. Ito na nga ang kanilang nanay. Akala naman itong si Bonso ay sasakay na sa sasakyan at diretsyo na siya. Pero yung nanay niya ay diretsyo dito sa Robinson Easy Mart para bumili ng kung ano yung makita niya dito. At syempre kasama pa rin yung dalawang makukulit. At ito nga si Bonso, takbo dito, takbo doon naman ang ginawa. At pag lumalapit na ako ay tatakbo na naman siya na nagpapahabol pa. O siya, hanggang dito na lang muna. Hanggang susunod. Maraming salamat.